Gayon ang kailangan nating gawin. Unahan sila sa kung ano man ang binabalak nilang gawin. Ang problema nga lang wala akong mata sa labas. Hindi ko malalaman ang kilos ng mga kalaban. Wika ni Tandang Uwak. May alam akong paraan para malaman ang kilos ng mga kalaban. Ngunit kailangan kong umalis sa lugar na ito dahil pwede nila akong mamataan. Wika ng dalaga. Masyadong delikado, Ludi. Wag na, manatili ka na lang dito. Tugon ni Romulo. Sandali lang, Romulo. Bakit hindi natin hayaan si Ludi na gawin ang nararapat? Wala tayong mapapala kung tutunganga at mag-aantay lang tayo dito. Sige na po, gawin mo na ang nararapat, ngunit mag-iingat ka. Wika ni Tandang Uwak. Dali-daling lumabas ng yungib ang dalaga. Naganap ng lugar na maaaring pagtaguan. Nakita nito ang isang tumbang puno. Mayabong pa ang mga sanga at dahon nito. Mainam para gawing taguan. Hindi ito kalayuan sa yungib. Sakto lang para malis ang atensyon ng mga kalaban kung sakaling matiktikan siya ng mga ito. Nang maisaayos ang taguan, nagsimula na ang dalaga sa pagsasagawa ng kanyang mga plano. Nagpalipad ito ng uwak at inutusang pumunta sa bayan. Ginamit nito ang mga mata ng alaga upang magmasid sa paligid. Kitang-kita ng dalaga ang kabuuan ng bayan mula sa himpapawid. Wala naman itong nakitang kakaiba. Ngunit habang nag-iikot, naidako nito ang tingin sa gawing dulo ng baryo. May mga kahinahinalang taong naglalakad at tila nagbabahay-bahay. Pinilapit nito ang alaga sa mga yun. Nanlaki mga mata ni Ludi nang makita ang totoong ginagawa ng mga taong iyon. Ang buong akala ng dalaga, nanghingi ng tulong ang mga ito. Ngunit nasipat niya ang pangkat na kinukuha ang isang bata mula sa tahanan. Walang nagawa ang mga magulang kung hindi umiyak. Hindi maririnig ni Ludi ang mga sinasabi ng kalalakian. Ngunit alam niyang hindi na maganda ang nangyayari. Dali-dali nitong pinabalik ang alagang ibon at nang masigurong ligtas na ito, pinuntahan niya si Tandang Uwak at Romulo. Mukhang may hindi magandang ginagawa ang mga tauhan ni Tandang Libay sa bayan. Sa pilitan nilang kinukuha ang mga bata doon eh. Hindi ko alam kung anong plano nila dahil hindi ko narinig ang usapan. Wika ni Ludi. Sapat ng dahilan ang nakita mong pagkuha nila sa mga bata ng sapilitan. Hindi maganda ang binabalak ng taong yon at kung ano man, kailangan nating mapigilan. Wika ni Tandang Uwak. Tatatlo lang tayo eh. Alam mo kung ano ang nangyari nung nakaraang pagharap nyo ni Tandang Libay. Hindi maganda ang kinalabasan nun at ayoko nang maulit pa yun. Muling wika ni Romulo. Hindi na mangyayari ang sinasabi mo, Romulo. Maaaring naunahan nila ako sa unang paghaharap namin. Ngunit sa pagkakataong ito, si Libay ang matatalo. Tugon ni Tandang Uwak. Ano nang susunod nating gagawin, Tatang? Nangangati na ang talampakan ko eh. Muling wika ni Ludi. Kung ganon tayo na, dadalhin natin sa kanila ang laban. Sa daanan pa lang, nakita na nila ang malaking pagbabago sa lugar. Halos wala silang nakikitang taong dumadaan. Tanghaling tapat ng mga oras na yun, pero nababalot ng takot ang paligid. Pagdating sa bukana ng bayan, napansin ni Ludi ang ilang tahanan. May nakasabit na ulo ng patay na hayop. Walang katao-tao sa paligid, kaya naman nagpatuloy ang mga ito sa paglalakad. Tatang Uwak, para saan po yung mga ulo ng patay na hayop? Nakasabit sa taas ng pinto ng mga kabayan, no? Wika ni Ludi. Ang mga ulo ng patay na hayop
sumasagisag ng pagsang-ayon nila sa isang kasunduan. Maaaring ito ay palatandaan na natapos na nila ang napagkasunduan. Tugon ni Tandang Uwak. Napagkasunduan? Gaya po ng ano, Tatang? Muling tanong ng dalaga. Sa pagkakataong iyon si Mang Romulo ang sumagot. Kagaya ng pagbibigay ng panganay nilang anak o pag-aalay ng birhen nilang dalaga, o hindi kaya naman may pinapagawa sa kanila at matagumpay nila itong natapos. Wika ni Mang Romulo. Napansin din ng dalaga ang ilang bahay na walang nakasabit na ulo ng hayop. Paano naman po yung mga walang nakasabit? Ibig bang sabihin nun, hindi sila tumutupad sa kasunduan? Muling tanong ni Ludi. Maaaring gano'n na nga, pero sana naman hindi mangyari ang iniisip ko. Bakit po, Tatang? Ano po ba yung iniisip nyo? Maaaring patay na ang mga taong nakatira sa bahay na walang nakasabit na ulo ng mga hayop. Malakas ang kutob ko na sila ang ginamit na pang-alay ng mga alipores ni Levi. Halika, subukan nating kumatok sa mga pintuan. Wika ni Tandang Uwak. Lumapit si Ludi sa isang bahay na walang nakasabit na ulo ng hayop. Akmang kakatok na sana ito. Kaso biglang nagbukas ang pintuan. Umalingasaw ang napakabahong amoy ng nabubulok na laman ng tao. Dali-daling umatras ang dalaga dahil alam nito kung ano ang nasa loob ng tahanan. Hindi nga po kayo nagkamali, Tatang. Pinatay po ang mga nasa loob ng bahay na to. Wika ni Ludi. Binuksan ni Mang Romulo ang pintuan. Tumambad sa kanila ang naaagnas na katawan ng isang pamilya. Mga halang talaga ang kaluluwa ng gumawa nito sa kanila. Hindi na sila naawa. Pati ang sanggol na walang kamalay-malay dinamay pa. Wika ni Romulo. Ito ang gawain ng mga nilalang na walang takot sa Diyos. Umalis na tayo dito bago pa magdatingan ng mga kalaban. Wika ni Tandang Uwak. Patuloy na naglakad ang tatlo papasok sa bayan hanggang sa marating nila ang bukana ng isang baryo. May ilang kataong naglalakad sa daan na tila naghahanda na ring umalis. Nataranta ang mga ito nang makita si Tandang Uwak. Dali-daling nagsipasok sa kanilang mga tahanan at nagsara ng pintuan. Grabe na talaga ang takot ng mga tao. Halos ayaw na nilang magtiwala sa mga bagong mukhang nakikita. Wika ni Ludi. Hindi natin sila masisisi po. Halika, subukan natin silang kausapin. Baka sakaling may makuha tayong impormasyon. Tugon ni Tandang Uwak. Pagpasok sa baryong iyon, kaagad kumatok si Ludi sa isa sa mga tahanan, ngunit walang nagbubukas. Naririnig nito ang pag-iyak ng mga bata, kaya naman nagsalita ang dalaga. Huwag po kayo matakot. Hindi po ako masamang tao. Napadaan lang po kami. Magtatanong po sana kung maaari niyo po ba kaming pagbuksan ng pintuan? Wika ng dalaga. Nang marinig ng mga nasa tahanan ang boses ni Ludi, marahang binuksan ng mga ito ang pintuan. Pasensya na po kayo, natatakot po kami. Marami sa mga kapitbahay namin yung kinuha ng mga aswang. Wala po silang patawad eh. Umaatake sila kahit gabi. Wika ng lalaking kausap ni Ludi. Gabriela, papasukin mo ang ating panauhin. Huwag kayo mag-usap dyan sa labas. Wika ng matandang lalaking nasa loob ng tahanan. Pinapasok ng binata si Ludi. Nakita ng dalagang puro kabataan ang nasa loob ng tahanang iyon. Paumanhin po sa istorbo ha. Wala naman po akong balak na masama eh. Nais ko lang malaman kung anong nangyari dito.
At bakit takot na takot po kayo? Wika ni Ludi. Kagaya ng sinabi ng aking apo, sinugod kami ng mga kalalakihan. Ang akala namin, pangkaraniwang tao lang sila. Ngunit napag-alaman namin na mga aswang ang grupong iyon. Kinuha nila ang magulang ng mga batang kasama ko ngayon. Wika ng matanda. Nagpakilala ito sa pangalang Mang Densyo. Bakit parang baliktad yata? Hindi ba dapat ang mga bata ang kukunin nila? Tanong ni Ludi. Maya-maya ay sumunod si Mang Romulo at Tandang Uwak. Nagulat naman ang binatang nasa kwarto. Kamuntikan pa nitong mataga ang dalawang nakakatanda. Mabuti na lang at maaga pang dalaga. Nasalo nito ang itak ng binata. Sandali lang, mga kasama ko sila. Ibaba mo yung itak mo. Wika ni Ludi. Pasensya na. Akala ko mga kalaban eh. Tugon ni Gabriel. Walang problema nga pala, Tatang. Tay, si Mang Densyo at Gabriel ang sabi nila, kinuha na mga kalaban ng kanilang mga magulang. Pagpapaliwanag ni Ludi. Nakakapagtaka ang kinikilos ng mga tauhan ni Levi. Bakit mga nakakatanda ang kinukuha nila? Yun na nga din po yung iniisip ko eh. Anong gagawin nila sa mga nakakatanda? Ang huling narinig ko sa kanila, gagawin nilang pain yung mga nakakatanda eh. Hindi ko lang alam kung sinong balak nilang hulihin. Pare-pareho tayong walang alam sa mga nangyayari. At para malaman kung anong plano ni Levi, sa palagay ko, kailangan may isang manatili dito. Ako na lang po ang magpapaiwan, Tatang. Magpatuloy na po kayo sa baryo natin. Siguradong may makukuha kayong kasagutan doon. Pag-uusap ng mga ito. Matapos umalis ni Tandang Uwak, kinausap ni Ludi si Mang Densyo at Gabriel. Sinabihan niya ang mga itong magpatuloy sa normal na gawain upang hindi mahalatang nagmamanmana ang dalaga sa lugar. Nakakatakot yung mga taong yun, ate. Hindi ko alam kung aswang ba yung mga yun eh. Basta, bigla ako natakot nung makita ko sila eh. Wika na Gabriel. Normal lang na matakot ka. Mabuti nga hindi mo naisipang lumaban eh. Tugon ng dalaga. Lumaban? Eh hindi ko nga maigalaw yung katawan ko nung dumating sila eh. Basta ate, siguro pati ikaw matatakot sa kanila kapag nakita mo yun. Talagang hindi ka makakagalaw eh. Muling wika ng binata. Ibinaling ni Ludi ang tingin sa mga bata. Ang ilan sa mga ito ay nakahiga lang sa sahig, habang ang ilan naman ay nakatitig lang din sa kanya na parang namamangha. Gabriel, kumain na ba yung mga bata? Tanong ng dalaga. Yan na nga ang isa pa sa mga problema namin dito. Hindi kami basta nakakalabas ng baryo para bumili o humanap ng makakain eh. Natatakot kaming baka makasalubong namin yung mga lalaki. Naiintindihan ko, sandali lang may gagawin lang ako. Huwag kayong lalabas hanggat hindi ako bumabalik. Wika ng dalaga. Dali-dali itong lumabas ng tahanan. Gamit ang kakayahan sa paglaho, naglakad ito paikot sa baryo para humanap ng makakain. Hindi inaasahan ng dalaga na makakasalubong nito ang pangkat ng mga tauhan ni Tandang Libay. Nanatiling nakatayo si Ludi sa gilid ng kalsada dahil kampante itong hindi siya makikita ng mga kalaban. Narinig niya ang sinabi ng isa sa mga kalalakihan. Nagtitipon yung mga kabataan dun sa bahay. Dalawa lang ang kasama nila. Isang matanda at isang binatilyo. Kayang-kaya ko na sila. Bilisan nyo. Nainip na si Maestro Libay. Wika ng isang lalaki. Dali-daling naglakad ang tatlo sa mga kasama nito. Nang tuluyang makalayo, walang pagdadalawang isip na hinawakan ng dalaga ang leeg ng naiwang kalaban
binali niya ito. Matapos ay tumakbo siya papunta sa bahay nila Mang Densyo. Akmang bubuksan na sana ng isa sa mga kalaban ang pintuan nang biglang tumilapon ang isa sa mga kasamahan. Hindi nila makita kung sino ang may gawa. Nataranta ang mga ito. Hinanap kung sino ang sumalakay sa kanilang kasama. Ang isa ay inaamoy-amoy ang paligid. Maya-maya ay nagdatingan ang ilan sa mga ito. Hindi inaasahan ni Ludi na napakadami palang nakamasid sa kanila. Dahan-dahang kumilos ang dalaga papunta sa pintuan ng bahay ni Mang Densyo. Narinig nitong nag-iiyakan na ang mga bata habang pilit na pinapatahan ng matanda. Laking gulat ni Ludi dahil biglang bumukas ang pintuan. Lumabas si Gabriel na may dalang itak. Nagsipaglingunan ang mga kalaban. Isa-isang tumakbo papunta sa kinakatayuan ng binata. "Naloko na! Bakit ka pa lumabas?" tanong ng dalaga. Sabay sipa kay Gabriel papasok. Muli nitong sinara ang pintuan. Hinarap ang mga papasugod na kalaban. Nabitawan ni Gabriel ang hawak na itak. Kaya naman dinampot ito ng dalaga at sinugod ang mga kalaban. Nagulat ang mga ito dahil hindi nila akalaing may pumasok sa baryo nang hindi nila nalalaman. "Ikaw marahil ang sinasabi ni Tandang Levi, ang apo ni Uwak. Kapag pumanig nga naman ang pagkakataon, mukhang mauhuli na natin ang pinakamagandang isda. Humanda kayo mga kasama. Kailangan siyang mahuli ng buhay." Wika ng aswang. Ngunit nag-aalangang kumilos ang kalaban dahil nakita nila kung paanong pinugutan ng ulo ni Ludi ang isa sa kanila. "Ano na? Nag-aantay ako oh." Wika ng dalaga. Itinulak ng isa sa mga aswang ang kanyang kasama papunta sa kinakatayuan ni Ludi. Itinarak naman ito ang itak na hawak sa katawan ng kalaban. Hindi umalis si Ludi sa harapan ng pintuan. Pilit nitong dinidepensahan ang mga batang nasa loob. "Bakit ba ayaw mo akong palabasin? Gusto ko kang tumulong eh." Wika ni Gabriel. "Diyan ka nga lang sa loob. Hindi ito ang tamang oras para magpakabayani ka." Tugon ng dalaga. Maya-maya pa ay nagdatingan ang mas marami pang kalaban. Alam ni Ludi na hindi niya pwedeng gamitin ang natatagong lakas dahil maaari itong maramdaman ni Tandang Levi at magkaroon siya ng mas malaking problema. "Mukhang mapapasabak ako ng mano-manong laban dito ah." Wika ng dalaga. Huminga ito ng malalim. Itinarak ang itak sa lupa. Kinuha ang balabal na nakabalot sa kanyang leeg at itinali sa bewang. Muli nitong dinampot ang itak. Walang pagdadalawang isip na sinugod ang mga kalaban. Sumilip sa siwang ng pintuan si Gabriel. Nakita nito kung paanong makipaglaban si Ludi. Hindi nito inasahang ganong kaliksi ang dalaga at may kakayahan nitong makipagsabayan sa malalakas na aswang. Ilang sandali pa tuluyan ng natalo ni Ludi ang mga kalaban. Bagay na labis nitong pinagtatakahan dahil alam niyang mga gabunang aswang ang nakarap. "Ako lang ba o talagang mahina yung mga kalabang ko? Ano bang nangyayari? Ilang buwan pa lang ang nakakalipas ah." Bagaman nagtataka, nagpapasalamat ang dalaga dahil sa malaking pagbabago sa lakas at bilis ng pangangatawan. Hindi rin ito akalain na ganong kalaki ang magiging pag-unlad niya. Maya-maya matapos ang laban, dumating na si Mang Romulo kasama ang isa pang grupo ng kabataan mula naman sa kabilang baryo. Nagulat si Tandang Uwak nang makita ang mga nagkalat na bangkay. Teka, anong nangyari dito? Bakit nagkalat ang mga patay na katawan? Wika ni Tandang Uwak. "Mga aswang po sila.
Tauhan po ni Tandang Libay. Tinangka nilang kunin yung mga batang nasa loob ng kubo. Wika ni Ludi. Bakit ang dami naman nilang sumalakay dito? Ano bang meron? Muling tanong ni Tandang Uwak. Ang huling narinig ko sa kanila, nandito daw yung hinahanap nilang malaking isda eh. Tugon ng dalaga. Nang mga oras na yon, maging si Mang Romulo ay nagtataka kung paanong natalo ni Ludi ang lahat ng mga kalaban ng nag-iisa. Sino ang tumulong sa'yo na patumbay ng mga to? Tanong ni Romulo. Ako lang po, tay. Hindi ko nga din nakalaing magagawa ko silang talunin eh. Hindi ko alam kung sadyang mahina ba yung mga aswang na to o talagang lumakas lang ako. Wika ni Ludi. Maganda kung lumakas ka na. Pero kung magpapadala ng may hinang tauhan si Tandang Libay, maaaring patibong ang pinasok natin. Wika ni Romulo. Yan din ang iniisip ko. Hindi magpapadala ng mahinang tauhan si Libay, maliban na lang kung wala siyang kaalam-alam sa mga nangyayari. Tugon ni Tandang Uwak. Lumabas ng tahanan si Mang Densyo, kasama nito si Gabriel. Nakita ng mga ito ang kabataang kasama ng dalawang nakakatanda. Saan ang galing ang mga batang yan? Gaya ng nangyari dito, kinuha din ng mga tauhan ni Libay ang mga magulang nila. Ito ang malaking palaisipan para sa akin. Anong gagawin niya sa mga tao? Kakatapos palang magtanong ng matanda, nang bigla itong makarinig ng malakas na alulong. Nandito na sila. Magsipaganda na kayo. Ludi, itakas mo mga kabataan. Dalin mo sila sa ating bahay. Doon mas ligtas kayo makakapagtago. Wika ni Mang Romulo. Matatanda ang pinamahayan ng mga elemento ang tahanan nila Ludi dahil na din sa taglay nitong likas na proteksyon. Tatang pakiusap, wag po kayo makikipaglaban ng wala ako. Ihahatid ko lang sila sa tahanan. Pangako babalik ako kaagad. Wika ni Ludi. Hindi naman sumagot si Tandang Uwak. Sa halip ay si Mang Romulo ang nagsalita. Bilisan mo na, Ludi. Kailangan madala mo sila sa ligtas na lugar sa lalong madaling panahon. Wika ni Mang Romulo. Wala nang nagawa pa ang dalaga kung hindi sundin ang utos ng ama. Pagkalis nito, kinausap naman ni Tandang Uwak si Mang Romulo. Huwag mo sanang kalimutan ang napag-usapan natin. Ayokong makaharap ni Libay si Ludi dahil sa oras na makuha niya ang anak mo. Malaking problema, Romulo. Maaari niyang makuha ang kapangyarihang nasa loob ng katawan ng bata. Wala na tayong kakayahan para pigilan siya. Ang totoo, hindi ko alam kung paanong pipigilan si Ludi sa oras na malaman niya ang binabalak natin. Alam mo naman kung gaano kalaki ang kagustuhan ng batang yon na makabawi kay Tandang Libay. Oo, alam ko. Pero hindi ngayon ang pagkakataon. Kung sakaling matalo ako ni Libay, darating ang oras na sila ang magkakalaban. At pag sumapit ang araw na yon, paniguradong mas malakas na ang anak mo. Sa ngayon, ako lang ang tanging may kakayahan na harapin sa mano-manong laban si Libay. Pero tay, nagawa kanyang talunin sa unang laban. Paano ka nakakasiguro na mananalo ka sa pagkakataong ito? Walang kasiguraduhan, Romulo. Kaya nga sinasabi ko sa iyo ang mga plano ko para makapaghanda ka na sa pinakamalalang sitwasyon na maaaring kalabasan ng paghaharap namin. Matagal na sigalot na naming dalawa ni Libay ang kailangan kong wakasan. Bagay na sana noon ko pa ginawa. Pag-uusap ng dalawa. Samantalang sila Ludi naman, patuloy na naglalakbay papunta sa kabilang baryo. Medyo malapit na sila sa tahanan ng dalaga nang bigla namang humarang sa daan ang malaking aso. Gabriel, huwag mong iaalis ang tingin mo sa mga bata ah. Ako nang bahala dito.
Kapag sinabi kong tumakbo kayo, tahakin niyo ang daan papasok sa gubat. Sa pinakadulo ng daan, makikita niyo ang lumang bahay. Pumasok kayo doon at wag na wag kayong lalabas hanggat hindi ako dumadating. Wika ng dalaga. Mabilis namang tumakbo sina Gabriel at ang mga bata nang ibigay nito ang hudyat. Naiwang magkarap sina Ludi at ang nilalang. Ngayon tignan natin yung bangis mo. Sandali lang, saan ka pupunta? Laking gulat ng dalaga dahil tumakbo papunta sa kinaroroonan nila Gabriel ang nilalang. Dali-dali naman itong sinundan ng dalaga. Walang pagdadalawang isip na ibinato ang hawak na itak. Tumarak ang talim nito sa likuran ng nilalang, dahilan para mapahinto ito ng tuluyan. Walang iya ka, ako ang harapin mo! Wika ng dalaga. Maya-maya ay nagbago ito ng anyo. Tuluyang naging tao. Teka, sandali lang, hindi ako kalaban. Naparito ako para tulungan kang iligtas sa mga batang yan. Tugon ng lalaki. Huwag mo nga ako niloloko. Aswang ka, hindi ba? Paano mo ko mapapaniwala na hindi ka kalaban? Tanong ni Ludi. Tatay ko si Mang Densyo. Oo, isa akong aswang. At ito ang dahilan kung bakit tinitipon ng mga tauhan ni Tandang Libay ang mga nakakatanda sa bawat baryo. Hinahanap nila ang mga nagtraidor na aswang. Isa ako sa mga yun. Kung may nakita kang nakasabit na ulo ng hayop sa ilang kabayan, yon ay kapalit ng mga ulo ng kagaya kong napatay na o nasa kamay ng matandang mambabarang. Tugon ng lalaki habang pilit na binubunot ang itak sa kanyang likod. Hindi ako naniniwala sa'yo. Kung talagang kakampi ka at inaalala mong kaligtasan ni Mang Densyo, bakit ngayon ka lang nagpakita? Tanong ni Ludi. Hindi ako nagpakita dahil ayokong ilagay sa kapahamakan ng tatay ko at ilan sa mga kabataang kasama niya sa bahay namin. Minabuti ko na lang na magtago, antaying umalis sa mga tauhan ni Tandang Libay at doon ko kukunin sina tatay at Gabriel. Tugon ng lalaki. Dagdag pa nito, kilala niya si Tandang Uwak. Alam niyang darating ito sa oras na malamang nasa bayan si Tandang Libay. Mahirap magtiwala sa mga taong nasa paligid mo, lalo na sa panahong to, no? Kung talagang hindi ka kaaway, sumunod ka sa akin. Patunayan mo ang sinasabi mo. Wika ng dalaga. Dinala nito ang lalaki sa kanilang lumang tahanan. Siya nga pala, Benjo ang pangalan ko. Ikaw, maaari ko bang malaman ang pangalan mo? Tanong ni Benjo. Talagang nakuha mo pang magpakilala sa akin, ha? Ludi ang pangalan ko. Bilisan na natin, papalubog na ang araw, oh. Kailangan kong balikan sina Tandang Uwak. Tugon ng dalaga. Huwag mo na silang balikan dahil masyado ng delikado. Sa oras na lumubog ang araw, nagahari sa lugar na ito ang mga kampo ni Tandang Libay at siguradong mapapahama ka lang. Wika ni Benjo. Hindi mo alam ang kaya kong gawin. Nagawa ko ang talunin yung mga gabunan kanina eh. Alam kong nakita mo rin yun. Oo, nakita ko ang laban mo kanina. Kaya nga sinasabi ko sa iyo ang lahat ng ito. Dahil alam kong hindi mo sila kakayanin. Ang mga nakalaban mo ay mga kagaya kong pangkaraniwang aswang. Binigyan lang sila ng kakayahan ni Tandang Libay na maglakad at magpalit ng anyo sa ilalim ng terik na araw. Hindi mo pa nakakarap ang totoong pangkat ng mga gabunan na nasa ilalim ng pamumuno ng mambabarang na yon. Wika ni Benjo. Lalong tumindi ang takot ni Ludi para sa kanyang tatang Uwak. Lalo pat kulang-kulang na sila sa bilang. Sabihin mo sa akin,
Ilang gabunan ba yung nasa ilalim ng pamumuno ni Tandang Libay? Huling pagkakalam ko, nasa 7. Malaking bilang na din kung ikukumpara sa'yo at mga kasama mo. Wika ni Benjo. Ermitanyong tatang uwak ko, kaya alam ko magagawa niyang talunin na mga gabunan. Tugon ng dalaga. Ermitanyo din naman siya nung kinalaban niyo ang mga gabunang sumugod sa tahanan niyo. Pero natalo pa rin siya. Kaya walang silbi ang pagiging ermitanyo ng tatang uwak mo kung ikukumpara sa pinagsamang puwersa ng 7 gabunan. Wika ni Benjo. Kung ganun, kailangan kong balaan si tatang uwak. Nandito na tayo sa bahay. Kung maaari sana, ikaw ang maiwan dito at babalikan ko. Hindi na naituloy ng dalaga ang sasabihin. Bigla siyang sinuntok ni Benjo sa sikmura, dahilan para mawalan ng malay. Pasensya na. Sinusunod ko lang ang kahilingan sa akin ni Tandang Uwak. Wika ni Benjo. Dinala niya ang dalaga sa loob ng tahanan. Doon inilagay sa higaan. Nagulat naman si Mang Densyo nang makita ang binata. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba ang sabi ko sa'yo, wag na wag kang lalantad? Wika ni Mang Densyo. Alam ko, pero kailangan kong sundin ang kahilingan ni Tandang Uwak. Ang siguraduhing ligtas ang kanyang apo. Tugon ni Benjo. Narinig kong sila ang hinahanap ng mga aswang. Bakit hindi na lang natin sila isuko nang matapos na ang kaguluhang ito? Masyado nang marami ang nadamay at napatay. Sila ang pinag-ugatan ng gulo. Kaya siguro naman matatapos ang lahat sa oras na mapasa kamay sila ni Libay. Wika ni Mang Densyo. Nasisiraan ka na ba ng ulo, tay? Sila na lang ang pag-asa natin. At kahit isuko mo sila, sa tingin mo tutupad ang mga aswang sa kanilang salita. Pag-uusap ng dalawa. Samantala sa kinaroroonan naman nila Tandang Uwak. Maganda ka. Nararamdaman ko na ang presensya ni Libay. Anumang oras magpapakita na sila. Wika ng matanda. Aminin ko sa iyo ang totoo, tay. Nakakaramdam ako ng takot. Hindi ko alam kung ano ang kalabang kakaharapin natin. Sa tagal ng panahon, malamang may mga nagbago na din kay Tandang Libay. Lalo pat gustong gusto kanyang patumbahin. Wika ni Romulo. Sa pagkakakilala ko kay Libay, wala nang pagbabago sa kanya. Siya pa rin ang dating nakalaban ko. Nagawa man niya na talunin ako noon. Yon ay sa kadailanang naroon si Lodi at ayokong masaksihan ng anak mo ang totoong kapangyarihan ko. Paliwanag ni Tandang Uwak. Maya-maya ay nagdatingan na ang mga kalaban. Isa-isang naglitawan ang itim na figura sa paligid. Nagsisipag-angil ang mga ito na tila ba gutom na gutom. Sa kalagitnaan ng mga aswang, nakita ng matanda ang 7 malalaking nilalang. Ang 7 gabunan. Diyos ko, kayo na po ang bahala sa amin. Wika ni Mang Romulo habang kinukuha mula sa bulsa ang kanyang libreta. Ayusin mo ang sarili mo, Romulo. Hindi ito ang oras para maduwag ka. Alam mo sa iyong sarili na takot ang nagpapalakas ng kapangyarihan ng kadiliman at yon ang gusto kong itanim sa kalaban. Nang sa ganon, magising ang aking natutulog na kapangyarihan. Tugon ni Tandang Uwak. Biglang nagsipagsugod ang mga aswang. Sa isang kumpas lang ng matanda, nagsipagtalsikan ang mga ito pabalik sa kanilang pinanggalingan. Kaagad ding nagtayuan ang mga ito. Ngunit sa pagkakataong iyon, nagdadalawang isip na silang sumugod. Unti-unting nakaramdam ng takot ang mga ito na siya namang nagsilbing panggatong
para lumabas ang kapangyarihan ng matandang ermitanyo. Lumayo ka na sa akin, Romulo. Maaari kang madamay sa oras na magising ang kakayahan ko. Wika ni Tandang Uwak. Dali-dali namang lumayo si Romulo dahil ramdam nito ang biglaang pagtaas ng enerhiya ng matanda. Biglang nilikop ng madilim na aura ang katawan. Unti-unting nagbago ang kapaligiran. Lalo pang natakot ang mga aswang nang maramdaman nila ang malakas na puwersa ng kadiliman. Nagsalita pa ang isa sa 7 gabunan na namumuno sa mga aswang. Anong kinakatakot nyo? Sa kadiliman nagmumula ang kapangyarihan nyo. Huwag kayong magdalawang isip. Wika nito. Ngunit wala pa rin ni isa ang sumugod sa mga aswang. Hindi ko alam kung anong nakain nyo. Nakiisa kayo sa walang silbing adhikain ni Levi. Pero kung haharang kayo at magiging banta sa kaligtasan ng karamihan, pasensya na. Hindi ko kayo papayagan. Wika ni Tandang Uwak. Isa lang ang gusto naming makamtan. Yun ay ang kalayaang gawin ng aming nais. Ang ipaalam sa inyong mga tao na kayo ay pagkain lang para sa amin at wala ng iba. Tugon ng isa sa mga gabunan. Mukhang bali ang prinsipyong yan. Tandaan nyo, ang tao ay nilikha mula sa imahe ng Ama. At kayo, mga abominasyon lang. Kaya wala kayong karapatang angkinin ng mundong ito. At sabihing mas mataas kayo kung ikukumpara sa mga tao. Wika ni Tandang Uwak. Wala akong panahong makinig sa mga pangaral mo, ermitanyo. Dahil kahit saang anggulo mo tignan, higit kaming nakakalamang sa inyo. Mula sa lakas, laki at kakayahan. Kaya paano mong nasasabing mas nakakaigit kayo kaysa sa amin? Wika ni Ador. Kung hindi mo nakikita ang mga tao ay may kakayahang magpalakas, tumuklas ng mga bagong kaalaman, parehong pisikal at espiritual. Simula kapanganakan, may karapatan ng mga taong manahin ng kaharian ng Amang may likha. Samantalang ang lahi mo, nagmula sa mga isinumpang anghel, mananatili sa paanan ng pinakamataas na arkanghel. Kayo ay ang ahas na kailangang pisain ng ulo upang ipaalala ang lugar nyo sa mundong ito. Wika ni Tandang Uwak. Sabay kumpas ng kamay nito. Halos matangay ang mga gabunan sa lakas ng puwersang pinakawala ng matanda. Ang ipinapakita mong kapangyarihan ay mula din sa kasamaan, tama ba ako? Kaya huwag kang magmalinis tanda at bigyan ako ng pangaral na akala mo'y isa kang anghel na may 6 na pakpak. Wika ng gabunan. Mabilis itong kumilos papunta sa kinaroroonan ng matanda. Sinakmal ito sa leeg, matapos ay hinagis niya palayo. Hanggang diyan ka lang ba? Puro ka salita, tanda. Wika ng gabunan. Bulag ka ba? Mukhang mali yata ang sinakmal mo. Wika ni Tandang Uwak. Laking gulat ng gabunan dahil nang lingunin niya ito. Nakaupo na ang matanda sa taas ng malaking bato. At ang nilalang na sinakmal niya, walang iba kung hindi ang isa sa 7 gabunan. Lalo itong nagalit. Muling sinugod si Tandang Uwak. Sa pagkakataong iyon, bigla siyang nilamon ng maitim na usok. Wala itong makita o marinig. Purong kadiliman ang nasa paligid ng nilalang ng mga sandaling iyon. Pilit itong kumakawala sa napakadilim na lugar. Ngunit sa kasamaang palad, kahit anong gawin ito, hindi siya makaalis doon sa lugar. Ito ang kadilimang nais niyong iparanas sa mga tao. Kung ikaw mismo, hindi mo nagugustuhan,
Sa tingin mo, ano ang mararamdaman ng mga kawawang nilalang na isasadlak nyo sa ganitong kapalaran? Wika ni Tandang Uwak. Sabay kuyom ng kanyang kamao. Napasigaw ang gabunang nasa ilalim ng kapangyarihan nito. Namilipit ang mga buto hanggang sa tuluyang madurog at tuluyang mamatay. Nanonood lang si Mang Romulo sa ginagawa ng matanda. Hindi nito lubos maisip na ang kinikilalang ama may taglay na kapangyarihan na galing sa kadiliman. Sa kabilang banda, unti-unti nang nagkakamalay si Ludi. Nang magising ito ay nakita ang sariling nakahiga sa luma nitong kwarto. Anong ginagawa ko dito? Nasaan na yung walang yang aswang na yun? Wika ni Ludi. Mabuti naman at gising ka na, ate. Pasensya ka na daw kung kinakailangan itong gawin ni Manong Benjo. Napagutusan lang daw siya ng tatang mo. Wika ni Gabriel. Napagutusan ni tatang? Si Benjo? Teka, paano? Hindi na naituloy ng dalaga ang sasabihin dahil pumasok sa silid si Benjo. Pasensya ka na. Sinunod ko lang ang kahilingan ng tatang uwak mo. Kailangan mong manatili sa lugar na ito dahil ayaw niyang makaharap mo si Tandang Levi. Wika ni Benjo. Alam mo ba kung anong ginagawa mo ngayon? Inilalagay mo sa kapamakan ng tatang uwak mo. Hindi niya kayang labanan mag-isa si Tandang Levi. Kailangan niya ang tulong ko. Tugon ng dalaga. Yan mismo ang dahilan kung bakit hindi ka pwedeng bumalik sa lugar na yon. Masyadong delikado para sa'yo. At malamang sa mga oras na ito, nagsisimula na ang laban sa pagitan nilang dalawa. Wika ni Benjo. Tumayo si Ludi. Akmang lalabas ng silid. Ngunit napansin itong nakatali sa paanan ng higaan ang kanyang mga paa. Anong ginawa mo? Sa oras na may mangyaring masama sa tatang ko, humanda ka sa akin dahil ikaw ang mananagot. Hindi na nagsalita ang binata. Sa halip ay lumabas ito ng kwarto. Patawad dati, wala na ako magagawa eh. Utos to ng tatang mo, pakiusap. Huwag ka na sanang magalit sa amin. Wika ni Gabriela. Sabay abot ng malit na kutsilyo sa dalaga. Kumindat ito. Nagkunwaring lumabas ng kwarto. Dali-daling kinalas ng dalaga ang tali sa kanyang paa. Dumaan siya sa bintana. Nang makalabas ng tahanan, kaagad nitong pinuntahan ng kinaroroonan ni Tandang Uwak. Nang mga sandaling iyon, nakikipagsagupaan si Romulo sa mga aswang. Nagawa ng talunin ng matanda ang ilan sa mga gabunan. At ang natitira naman, piniling wag makipaglaban. Ilang sandali pa ang nakalipas. Dumating na ang pinaka-inaantay ng matanda. Nagpakita na sa wakas si Tandang Levi. Totoo nga, walang katulad ang lakas mo, Uwak. Ngunit nakakalungkot lang dahil ngayong araw magwawakas ang buhay mo. Tumingin ka sa paligid. Nakikita mo ba ang mga taong yan? Sa oras na magkamali ka ng kilos, papatayin ko ang isa sa kanila. Wika ni Tandang Levi. Inikot ni Tandang Uwak ang tingin sa paligid. Nakita ang mga taong hawak-hawak na mga aswang. Kahit kailan talaga napakaduwag mo, Levi. Mahilig kang magtago sa likod ng mga walang kalaban-laban. Tumawa ng malakas si Tandang Levi. Muli itong nagsalita. Yon ang natatago kong lakas, Uwak. At isa pa, utak ang pinapairal ko. Alam kong hindi kita kakayanin sa harapang laban, kaya kakailanganin ko ng pabigat para hindi ka makakilos. Wika ni Tandang Levi. Bakit hindi mo na lang ako harapin ng patas na laban? Bakit kailangan mo pang mandamay? Muling wika ni Tandang Uwak. Yan din ang tanong ko sa iyo eh. Bakit hindi mo na lang ako hayaang manalo at makuha ang matagal mo ng minimithi?
isuko mo sa akin ang kapangyarihan ng inkantong itim. Wika ni Tandang Levi. Ay nako, pasensya na. Pero dadaan ka sa ibabaw ng aking bangkay bago mo makuha ang gusto mo. At sa kasalukuyan mong antas, mukhang hindi mangyayari yon. Kaya itigil mo na ito. Pakawalan mo na ang mga tao. At pangako, kakalimutan kong nagkaharap tayo. Wika ni Tandang Uwak. Ano ang akala mo sa akin? Batang mauuto mo ng basta-basta. Tugon ni Tandang Libay. Ikinumpas nito ang kanyang kamay. Naglabasan mula sa lupa ang malalaking ugat ng puno. Mabilis na umiwas si Tandang Uwak. Ngunit sa kasamaang palad, nahuli naman si Mang Romulo. Talaga bang ito ang gusto mong magyari? Ikaw ang tatanungin ko niyan. Gusto mo bang mamatay ang kaisa-isa mong... Sandali lang. Kung sa bagay, hindi mo nga naman pala anak si Romulo. Kaya siguradong wala kang pakialam kung pipigain ng alaga ko ang katawan niya hanggang sa madurog ng gusto. Unti-unting humigpit ang mga ugat na nakakapit sa katawan ni Mang Romulo. Kitang-kita ni Tandang Uwak ang paghihirap nito. Ngunit hindi rin siya nagpalata. Romulo, handa ka na bang makasama ang tagapaglikha? Opo, tay. Handa na ako lisanin ang mundong ito. Kaya wag mo kong alalahanin. Tugon ni Mang Romulo. Muling ikinumpas si Tandang Levi ang kanyang kamay. Kumalat hanggang sa mga biyag. Isa-isang nilingkis ang mga ito. Ngayon tignan natin kung kagaya ng sagot ni Romulo ang magiging tugon ng mga tao. Hindi pa rin nagpapaapekto si Tandang Uwak. Patuloy na pinapahirapan ng kalaban ang mga bihag. Nang bigla na lang kumalas ang ugat na nakapalupot kay Mang Romulo, ganon din ang nangyari sa mga tao. Anong nangyayari? Bakit hindi gumagana ang kapangyarihan ko? Tanong ni Tandang Levi. Yon ay dahil nasa malapit lang ang hinahanap mong kapangyarihan. Tugon ni Tandang Uwak. Laking gulat ni Levi nang biglang may sumuntok sa kanya. Walang yaka, matanda ka. Pati ang mga walang mo ang idadamay mo pa. Wika ng dalaga. Nanlaki ang mga mata ng matandang mambabarang nang makita si Ludi. Mukhang hindi ka talaga napiperme sa isang lugar, apo, ano? Wika ni Tandang Uwak. Sige lang po, tatang, tumawa ka. Mamaya ka sa akin. Tatapusin ko lang ang isang to. Tugon ng dalaga. Naupo si Tandang Uwak sa ugat ng puno. Tinignan kung ano ang gagawin ng dalaga. Tignan mo nga naman. Hindi na pala kita kailangan. Hindi na naituloy ng matanda ang sasabihin dahil mag-asawang sampal ang tumama sa mukha nito. Aba, sinampal mo ba talaga ako? Tanong ni Tandang Libay. Oo, sinampal kita. Para magising ka sa katotohanan na walang kwenta ang pinaglalaban mo. Muling wika ni Ludi. Paano walang kwenta? Matagal kong hinangadang matalo si Uwak dahil nakakalamang siya sa kahit anong paraan. Kahit anong gawin ko, natatalo pa din ako ng matandang yan. Kaya ko hinangadang kapangyarihang taglay ng itim na engkanto. At ngayong nasa harapan ko na ito, hindi ko nasasayangin ang pagkakataon. Muli na naman itong natigilan sa pagsasalita. Ngunit sa pagkakataong iyon niyakap siya ng dalaga. Tama na, Tandang Libay. Masyado nang marami ang nadamay, oh. Alam ko na ang naging kasaysayan niyo ni Tatang. Kung ako ang huhusga, wala namang dahilan para ipagpatuloy mo pa ang alitan niyo. Wala kang dapat kainggitan sa kanya. Pareho lang kayong may taglay na mataas na kakayahan. Ngunit kung talagang gusto mo ang kapangyarihang nasa loob ng katawan ko,
Sige, malaya kang kunin yan. Wika ng dalaga. Lalo pa nitong hinigpitan ang yakap sa matanda. Nararamdaman nito ang kakaibang kapayapaan. Tila nawala ang galit na nararamdaman ng matandang mambabarang. Dahang-dahang nawala ang mga ugat. Unti-unting nagliliwanag ang kalangitan. Tama ka nga. Ang totoo, hindi ko na makita ang dahilan kung bakit gusto ko matalo si Uwak. Siguro nga kailangan ko nang itigil to. Wika ni Tandang Libay. Ramdam ni Ludi ang biglaang pagbabago ng aura ni Tandang Libay. Maging ama Gabunan ay naramdaman din ito. Matagal ko nang sinasabi sa iyo, Libay. Walang patutunguan ang paghahangad mo ng malakas na kapangyarihan kung hindi kapamakan lang. Sayang ang taglay mong talento kung gagamitin mo lang ito sa kasamaan. Wika ni Tandang Uwak. Isa akong mambabarang na maraming buhay ang inutang gamit ang aking kakayahan. At isa naman akong makasalanang albularyo. Anong pinagkaiba? Pareho tayong tao, nagkakamali, nagkakasala. Ang tanging susi lang para magkaroon ng kapayapaan, humingi ng kapatawaran sa amang may likha at patawarin mo ang iyong sarili. Pakawalan mo ang iyong bigat na dinadala. Tugon ni Tandang Uwak. Napangiti lang si Tandang Libay at nilapitan ito. Tignan mo nga yung itsura mo. Purong puti ang buhok. Pati ang balbas mo, kulay puti. Mas mabuti ng puti ang buhok kaysa wala. Pinagmasdan ng dalaga ang dalawang matanda habang masayang nagtatawanan. Lingid sa kalaman ng mga ito, ipinakita ni Nanang Isabela ang nakaraan nila sa pamamagitan ng panaginip. Tuluyan ang natapos ang matagal na hidwaan ng dalawang malakas na ermitanyo. Muling nagbalik ang kapayapaan sa bayan. Maging ang mga nabihag na tao, nagsipag-uwian na din sa kanika nilang mga pamilya. Hindi inaasahan ni Mang Romulo ang magiging katapusan ng kwento ng dalawang matanda. Ngunit masaya ito dahil sa wakas, nagawa nilang ibalik ang kanilang matagal ng pagkakaibigan. Isang magandang aral ang napulot ni Ludi sa kwento ng kanyang tatang. Ito ay isang tabi ang galit para bigyang daan ang lubos na kapayapaan. Bagaman minsan ay naging mahigpit na magkatunggali ang dalawang matanda, hindi naman maitatanggi na minsan silang naging magkaibigan. Nawa ay nagustuhan ninyo ang kwento at nakapulutan ng aral ang kwento ng isang makapangyarihang ermitanyo. Sadyang hindi natin mababatay sa kulay ng kasuotan ang kabutihan o kasamaan. Paminsan, kailangan natin silang kilalanin sa pamamagitan ng pakikinig sa kanilang kwento. Maging bukas nawa ang ating isipan sa pag-unawa, nang sa ganon ay magkaroon tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sumainyo ang kwento ng buhay ng lolo ni Ludi, ang kasaysayan ni Tandang Uwak, ang itim na ermitanyo. Maraming salamat sa pakikinig ng kwento natin, mga kabayan. Hindi man ito yung tipikal na patayan na ending, pero para sa akin mas malapit sa kasalukuyang kaganapan ng buhay ng tao yung storya eh. 'Di ba ganyan naman yung karamihan sa ngayon? Lahat ginagawa kasi naiinggit sila sa isang tao. Yung tipong kahit wala namang ginagawang masama yung tao sa kanya, o hindi naman kaya nakikipagtagisan ng galing, kinakalaban yung ibang tao ng dahil lang sa inggit. Pero kasi mga kabayan, ang inggit ay refleksyon ng mga pagkukulang na nakikita natin sa sarili na pilit nating inihahambing sa tagumpay ng ibang tao. Kaya naman sa oras na makaramdam tayo ng gusto natin ang isang bagay na meron ng isang tao, maganda tignan din natin yung mga bagay na meron tayo
At wala namang ganun yung taong kinaiinggitan natin. Kumbaga, hindi ka sa lahat ibibigay sa'yo eh. Maaaring umaangat ka sa isang bagay pero may mga parte ng buhay mo na bumababa naman. At yun yung magandang makita natin mga kabayan upang maging balanse ang pagtingin natin sa mga bagay-bagay. Kayo ba mga kabayan, anong masasabi nyo sa mga inggit? Share nyo naman sa comment section ang opinion nyo mga kabayan. Muli maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento. Abangan ang mga susunod na storya dito sa channel. Paalam. May problema ka ba sa apat na aspeto ng buhay? Career, finance, health at love life. Ito baka makatulong sa'yo gabay medalyon. Ang ibig sabihin ng nakaukit na simbolo ay gabay sa paglalakbay na ginamit na ng unang panahon to attract positive energy sa apat na aspeto ng buhay. Nilagyan din ito ng 6 na kalikasang sangkap na kumukuha ng positibong enerhiya sa mundo upang makatulong sa'yo. Higit sa lahat nilagyan ito ng mutya ng Antengeros del Negros kasama din ng orasyon at guide kung paano ito gagamitin. Check out mo kabayan, search mo sa TikTok shop, Leka Merchandise, Gabay Medalyon.